Guys, ang inyong maririnig ay isang patunay na may mga ganito na umiiral sa mundo natin, nagtaturo sila sa sarili nilang doktrina. At iba-iba ang turo at paliwanag, kaya dapat tayo ay mapanuri sa aral ng salita ng dakilang Diyos. Ano ang maling doktrina? Ang doktrina ay isang kalipunan ng ideya o paniniwala na itinuturo o pinaniniwala ang totoo. Tumutukoy ang biblical na doktrina sa mga katuroan na sang-ayon sa nahayag na salita ng Diyos, ang Biblia. Ang maling doktrina ay anumang ideya na nagdadagdag, nagbabawas, sumasalungat o nagpapawalang halaga sa mga doktrina na itinuturo ng salita ng Diyos. Halimbawa, anumang katuroan na nagpapabulaan sa kapanganakan kay Jesus ng isang birhen ay isang maling doktrina, dahil sinasalungat nito ang malinaw na katuroan ng kasulatan, Mateo Kapitulo 1 versikulo 18. Magmula pa noong unang siglo AD, nakapasok na ang mga maling doktrina sa iglesia, kaya't marami sa mga sulat sa Bagong Tipan ay isinulat upang talakayin ang mga maling katuroang iyon, Galacia Kapitulo 1 versikulo 6 hanggang 9. Colosas Kapitulo 2 versikulo 20 hanggang 23, Tito Kapitulo 1 versikulo 10 hanggang 11. Tinuruan ni Pablo ang kanyang disipulong si Timoteo na magbantay laban sa mga nagtuturo ng maling doktrina at gumugulo sa kawan ng Diyos, kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuroan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Jesu Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manyaligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyan, at masasamang hinala. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 3 hanggang 4. Bilang mga tagasunod ni Kristo, walang dahilan upang manatiling ignorante sa teolohiya dahil mayroon tayo ng buong revelasyon ng Diyos, Gawa Kapitulo 20 versikulo 27, na abot ng ating mga kamay, ang Biblia na kompleto na. Habang nag-aaral tayo upang maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15, hindi tayo madaling madadayan ng mga magagandang pananalita at mga bulang propeta. Kung alam natin ang salita ng Diyos, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang, Efeso Kapitulo 4 versikulo 14. Mahalagang banggitin ang pagkakaiba sa pagitan ng maling doktrina at hindi pagkakasundo sa mga katuroan sa loob ng mga denominasyon. Iba ang pananaw ng iba't ibang kongregasyon sa mga hindi gaanong mahalagang isyu sa kasulatan. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi laging dahil sa maling doktrina ng kahit sino. Ang mga alituntunin sa iglesia, mga desisyon sa pamamahala sa iglesia, estilo ng pagsamba at iba pa ay laging bukas para sa diskusyon dahil hindi sila direktang tinalakay sa kasulatan. Kahit na ang mga isyong tinalakay sa kasulatan ay laging pinagdedebatehan ng mga magkakaparehong tapat na alagad ni Kristo. Ang pagkakaiba sa interpretasyon o pagsasanay ay hindi laging matutukoy bilang maling doktrina, o dapat maging dahilan ng pagkakabahabahagi sa katawan ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 10. Ang mga maling doktrina ay mga doktrina na sumasalungat sa mga pundasyong katuroan o mga katuroan na kinakailangan para sa kaligtasan. Ang mga sumusunod ang ilang halimbawa ng mga maling doktrina. Ang katuroan na walang impyerno. Inilalarawan sa Biblia ang impyerno bilang isang tunay na luwahister ng pagdurusa, ang destinasyon ng bawat isang kaluluwa na hindi sinilang na muli, Pahayag Kapitulo 20 versikulo 15, Ikalawang Tesalonika Kapitulo 1 versikulo 8. Ang pagtanggi sa impyerno ay direktang sumasalungat sa mga sariling pananalita ni Jesu Kristo, Mateo Kapitulo 10 versikulo 28, 25:46, at isang maling doktrina. Ang ideya na, maraming daan patungo sa Diyos. Ang pilosopiyang ito ay naging popular kamakailan lamang at nagtatago sa likod ng huwad na pagkakaisa. Inaangkin ng maling doktrinang ito na dahil ang Diyos ay pag-ibig, tatanggapin niya ang lahat ng pagsisikap sa relihiyon hanggat tapat na nagsasanay ang isang tao.
Ang ganitong uri ng relativismo na sumasalugat sa buong Biblia ay mabisang pinawalang bisa ang pangangailangan para sa anak ng Diyos na nagkatawang tao at ipinako sa krus para sa atin, Jeremías Kapitulo 12 versikulo 17, Juan Kapitulo 3 versikulo 15 hanggang 18. Direktang sinasalungat din ito ang pananalita mismo ng Panginoong Hesus na siya lamang ang daan patungo sa Diyos Ama, Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Anumang katuroan na binabago ang persona ni Jesu Kristo. Ang doktrina na tumatanggi sa pagka-Diyos ni Kristo, ang pagsilang sa Kanya ng isang birhen, ang Kanyang banal na kalikasan, ang Kanyang aktwal na kamatayan, at ang pagtanggi sa muling pagkabuhay ng Kanyang katawan ay maling doktrina. Ang isang sekta o kultong grupo ay maaaring magpakilala bilang Kristiyano ngunit aktwal na nagtuturo ng maling doktrina. Maging ang mga pangunahing denominasyon ay nagsisimula ng tumalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdedeklara na hindi na sila nang hahawak sa literal na interpretasyon ng kasulatan o sa pagka-Diyos ni Kristo. Malinaw na sinasabi sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3 na ang tumatanggi sa biblical na katuroan patungkol sa persona ni Kristo ay Antikristo. Inilarawan ni Hesus ang mga bulang mangangaral sa loob ng iglesia na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangas na asong gubat, Mateo Kapitulo 7 versikulo 15. Ang katuroan na idinadagdag ang mga gawaing panrelihiyon sa natapos na gawain ni Kristo sa krus bilang kinakailangang sangkap para sa kaligtasan. Ang katuroang ito ay tila paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng bibig at nagsasaysay na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ngunit ipinipilit na nakakapagligtas din ang mga ritual sa kanilang relihiyon, gaya ng bautismo sa tubig. May ilang mga grupo na may sinusunod na estilo ng gupit, pananamit, at pagkain. Binalaan tayo sa Roma Kapitulo 11 versikulo 6 laban sa pagtatangka na ihalo ang gawa sa biyaya ng Diyos. Sinasabi sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9 na naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at wala tayong maidadagdag o maibabawas mula dito. Sinabi sa Galatia Kapitulo 1 versikulo 6 hanggang 9 na karapat-dapat sampain ang sinumang babago sa mabuting balita ng kaligtasan sa biyaya ng Diyos. Ang katuroan na ginagawang lisensya ang biyaya ng Diyos sa pagkakasala. Ipinapahiwatig ng maling doktrinang ito na ang tanging dapat gawin ng isang tao upang magkaroon ng tamang katayuan sa harap ng Diyos ay simpleng paniniwala sa mga katotohanan tungkol kay Hesus, manalangin ng isang panalangin ng pagtanggap sa isang yugto ng kanyang buhay, at mamuhay na gaya ng dati na may katiyakan ng kaligtasan hanggang sa huli. Tinalakay ni Pablo ang ganitong uri ng pag-iisip sa Roma Kapitulo 6. Sinasabi sa 2 Korinto 17 minuto pasado alas 5 na ang mga na kay Kristo ay mga bagong nilalang. Ang pagbabagong ito, na ginagawa ng Diyos sa oras na sumampalataya ang tao kay Kristo ang bumabago sa panlabas na pamumuhay ng isang mananampalataya. Ang kumikilala at umiibig kay Kristo ay sumusunod sa Kanya, Lucas 46 minuto pasado alas 6. Patuloy na ginugulo at pinipilipit ni Satanas ang salita ng Diyos mula pa sa Hardin ng Eden, Genesis Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 4. Mateo Kapitulo 4 versikulo 6. Sinusubukan ng mga huwad na tagapagturo ng mga alipin ni Satanas na magkunwaring, mga alipin ng katwiran, 2 Korinto alas 11:15, ngunit makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, Mateo Kapitulo 7 versikulo 16. Ang isang charlatan o huwad na mangangaral na nagsusulong ng maling doktrina ay nagpapakita ng sensyales ng pagmamataas, pagiging ganid, at rebelyon. Tingnan ang Judas Kapitulo 1 versikulo 11, at laging nagsusulong at nakagagawa ng sexual na imoralidad, 2 Pedro Kapitulo 2 versikulo 14, Pahayag Kapitulo 2 versikulo 20. Dapat na matanto natin kung gaano kadali nating maniwala sa mga maling katuroan kaya't dapat nating ugaliin ang katulad ng ginawa ng mga taga-Berea sa Gawa Kapitulo 17 versikulo 11, sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Kung ginagawa nating layunin ang pagsunod sa halimbawa ng unang iglesia, malayo ang ating mararating sa pag-iwas sa mga patibong ng maling doktrina.
Sinasabi sa Gawa Kapitulo 2 versikulo 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, at manalangin. Ang ganitong debosyon ang mag-iingat at titiyak sa atin na tayo ay nasa daan na inihanda ni Jesus para sa atin. Roma Kapitulo 1 versikulo 23 at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasa ira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasa ira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Roma Kapitulo 1 versikulo 25 sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lamalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Roma Kapitulo 1 versikulo 26 dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Judas Kapitulo 1 versikulo 4 sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatuwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesukristo. Hayan guys, may mga pinalitan nila ang tunay na aral ng salita nagdakilang Diyos. Guys, kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telsol Llorente channel ko, pa-like share naman guys, follow natin at subscribe, and papindot na din ang bell. Maraming salamat po.